Good morning guys, papunta ako ng part-time ko. May gawan lang ako ng video. Alam nyo naman na ang mga content ko dito is about sa mga seasonal workers. About sa mga Filipino seasonal workers, di ba? Noon, mga inaaway ko is broker lang. Ngayon, ang dami ng sumbong sa akin, hindi lang dahil sa broker nila. This morning, naka-receive ako ng dalawang message, dalawang husband nasa Pilipinas, dalawang husband ng mga seasonal workers na nandito sa South Korea. Ang isa 2024 pa nag-TNT na, pero okay pa yung communication nila. Hindi ko lang anuhin yung bayan na okay pa yung communication nila. Then nung January bigla na lang black, wala na. Nagtanong ako kung bakit sa last usap nila, ano ba ang sabi ng wife niya. Sabi medyo nahirapan na raw sa sitwasyon. Then biglang black. So alam na natin kung ano ang nangyari diyan. Alam na natin kung ano ang nangyari sa wife niya, at alam naman din niya. Ang isa hindi TNT, nandito pa, hindi dito, nasa ibang bayan, kasi ang dito din maraming issue kung nasaan ako ngayon, maraming issue sa ibang bayan. Yun nga, dahil hindi sila kasal, may karelasyon na yung seasonal workers na yon. Nagtanong ako, kasama ba niya ng Pilipino ang karelasyon? Hindi po, Koreano po. Then nakiusap naman ang mga anak namin na may mga anak din kasi pauwiin, hindi daw. Kasi nga mas masaya siguro dito. Di ba guys? Kahit dito, yun ang mga ko. Ang daming porque live-in or pagdating dito, nakapagrelasyon sa iba dahil walang kasal. Pero alam nyo, may kayo may mga anak na kayo, at may pinagsamahan kayo. Alam nyo, ano ba ang pinunta nyo dito? Para sa kinabukasan ng family nyo. Alam ko yan. Dahil sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Pero pag makarating kayo dito, yung goal nyo, yung purpose nyo kung bakit kayo nandito, nakalimutan nyo na. Dahil nag-enjoy na kayo dito? Or nakakita na kayo na mas masaya kayo? Pwede naman, kalimutan nyo siguro asawa nyo, wag lang yung mga anak nyo. Diba? Kawawa naman. Ano bang kasalanan sa mga bata kung ganun? Sabi ko, hindi ako makialam sa mga personal nyo na pero karamihan talaga. Yun ang nakikita ko. Nasisira ang matagal na nagsasama na family. Kahit mahirap sa Pilipinas na nagsasama, okay ang relasyon, nasisira. Naiwanan ang mga anak, nabaliwala na yung mga anak dahil lang sa 5 months na seasonal workers program. Ito din problema yan Baka isulong ko yan na dapat mag-asawa na lang ang kunin na seasonal workers. Katulad ng Pura Tarlac ngayon, mas nag-concentrate sila sa mag-asawa na lang. Kung hindi, naglalaki na lang. Katulad ng Maragondon, halos lahat lalaki lang ang kinukuha. May rason din sila kasi bakit lalaki lang ang kinukuha dyan. Mas malaki kasi ang kita nila pag lalaki lang. Oh, di ba? Kasi
months or 8 months lang kayong pumunta dito, sinisira nyo na ang family nyo. Marami. Wala bang kapangyarihan? May kapangyarihan ang local government dito at local government ng Pilipinas na pauwiin yan. Especially dito sa Korea, dahil ang Korea is family, yan sila. Mas importante nila ang family. Kaya maraming mga farmers na kahit hindi marunong magtrabaho ang workers nila, pag nalaman nila na may mga anak sa Pilipinas, yan, pinagtiisan nila yan. At yung mga mag-asawa na nandito, kahit hindi yan marunong magtrabaho, pero pinagtiisan nila yan kasi nakikita nila na may family sa Pilipinas. Ganun yan sila. Pero hindi nila alam na hindi alam ng government ng Pilipinas na marami na mga family dahil sa 8 months, 5 months na programa, nasisira ang family sa Pilipinas. Iniiwan ang mga anak. Nagtiinti sumama sa iba. Kahit naman siguro magtiinti kayo, wag nyo lang putulin yung communication nyo sa family nyo sa Pilipinas dahil nag-worry ang mga anak nyo, may mga anak kayo. Kahit pa kunti-kunti, bigyan nyo naman. Wag nyong putulin yung relasyon nyo. Wag niyong putulin ang relasyon nyo sa mga anak nyo. Dahil alam nyo naman na hindi natutulog ang Panginoon. Diba? Pagsisihan nyo din yan pagdating sa panahon. Kawawa naman kasi yung mga anak nyo. Naghihintay sa Pilipinas na nandyan pa yung mama nila, nakauwi pa yung mama nila. Dahil lang sa 5 months or 8 months, pag ma-extend 8 months na nag-work kayo dito, sinisira nyo na ang family nyo. Ano ba talaga ang purpose nyo kung bakit kayo nandito sa South Korea as a seasonal workers? Dahil ba para sirain nyo yung family nyo? Alam kong hindi naman yun ang purpose nyo kung bakit kayo nandito. Gusto nyong maahon sa hirap ang family nyo. Gusto nyong mapag-aral ng mabuti ang mga anak nyo. Pero sa ginagawa nyo, mapag-aral nyo pa ba ng mabuti? Sinisira nyo ang kinabukasan ng mga anak nyo. Diba? Naisip nyo ba yun? Yung nakalimutan nyo yung ang purpose nyo, kung bakit ang goal nyo, kung bakit kayo nandito ngayon. Kinalimutan nyo na. Dahil lang, sa pira din yan Bakit sila kumakapit sa mga Koreano? Bakit kayo kumakapit sa mga Koreano? Alam ko dahil sa pira. Pero sinisira nyo na yung family nyo. Sana walang family ang Koreano. Pwede kayong mag-asawa dito, Koreano. Asawahin nyo na lang kung wala kayong kasal sa Pilipinas. Pero kung may asawa yung Koreano, nakikarelasyon nyo, mag-ingat din kayo. Dahil nakakasira din kayo ng family ng Koreano dito. Ulitin ko, tanungin ko kayo, ano ba ang goal or purpose nyo kung bakit kayo nag-seasonal workers dito sa South Korea? Hanggang dito na lang. God bless you all. Bye.